Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan na sa loob at sa labas ng Itbulaga, and syempre patungkol sa mga ganap kay na Raisa May at kay Bimbi. So kanina nga po mga Kadaverkads, masayang-masaya na naman tayong sinalubong ng programang Itbulaga at announcement nga po ni Bossing Vic Soto, isang tulog na lang birthday na po ng Itbulaga. At kanina nga po nagkaroon ng dalawang malaking announcement si Bossing Vic Soto na dapat po nating abangan sa 47th anniversary po ng Itbulaga. So bukas, special daw po ang GB5 mga Kadaverkads dahil ang mga bumida po sa entablado ng Itbulaga stage ay bibida rin po sa GB5 bukas. Kaya naman abangan nyo po yan dahil marami po mga Daberkads na magbabalik bukas. At hindi lang yan mga Kadaberkads, para naman po sa laro ng mga champion na henyo sa Sabado, maglalaban-laban po ang mga champion mga Kadaberkads katulad po ng Lanzaderas Family, Tropang Rainbow Ranger, and syempre ang Team Panalo. So bali dalawang day po na mag-celebrate ng 47th anniversary ang Itbulaga bukas at sa Sabado. Samantalang tatlong Daberkads nagbabalik po sa The Age is Right. So kanina nakasama natin ito pong si Sherry Lynn na kung saan ni dating host po ng Itbulaga parang 1998 to 2004 ata yun mga Kadaberkads. And syempre nakasama din natin si Jomar ng That's My Tambay 2013 at ito pong si Dennis na weekly finalist po ng EV segment na hindi ko na matandaan kung ano yun mga Kadaberkads. And kanina, andyan ulit ang mga singing queens natin. Talagang tatatlo na lamang sila mga Kadaberkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Raisa May and kay Bimbi. Sobrang pinasaya at pinakilig na naman po nila ang mga viewers at ang mga fans ng Maybe sa ipinamalas po nila mga Kadaverkads na kulitan dito po sa camera po, no? So nakita nga natin na talaga namang pinipilit po ni Bimbi na hawakan yung kamay po ni Raisa May. Parang gusto atang mag-holding hands nitong si Bimbi kay Raisa, pero si Raisa May, talagang tinatago niya po yung kamay niya mga Kadaverkads, at hindi lang yan. May panakaw hug or yakap pa si Bimbi kay Raisa during sugod bahay mga kapatid. Grabe yun mga Kadaverkads. Sobrang saglit lang talaga nun kasi nakaw talaga na hug yun pero na-screenshot pa rin po natin. Ilalagay ko na lamang po sa mga screen po ninyo. So sabi nga nila, tila daw baga si Bimbi ay hulog na po kay Raisa May kasi siya po talaga yung makulit, siya po yung sobrang sweet at talaga namang nagpapakita po ng motibo kay Raisa May Dizon mga Kadaberkad. Samantalang si Raisa, pangiti-ngiti lang po, ganyan, pero hindi naman siya ganyan kakulit kay Bimbi. Pero si Bimbi talagang grabe mga Kadaberkads talagang ang kulit-kulit niya. Andyan at kinikiliti pa nga niya si Raisa May. Andyan yung umaakbay po siya kay Raisa at marami pa pong ibang ginawa niya po kay Raisa mga Kadaberkads. Sobrang sweet talaga nila sa harap ng camera at maging sa likod rin naman po ng camera. Kaya naman solve at busog na naman po sa kasiyahan ang mga Daberkads natin ngayong araw po ng Miyerkules. Sa mga nagtatanong naman po kung present to ba si Bimbi bukas, araw po ng Webes para sa 47 years anniversary po ng Itbulaga, yan ang sabay-sabay po nating abangan. Dahil syempre marami po ang masaya pag andyan si Bimbi. Kung bagay parte na rin po ng Itbulaga si Bimbi kahit na bago pa lamang po siya sa programang Itbulaga. 'Di ba? Parang ang tagal-tagal na po niya mga Kadaberkads Kasi parang pag wala siya, lagi natin siyang hinahanap at parang hindi na po talaga kompleto ang Itbulaga. So sa mga nasaksihan po mga Kadaberkads ng mga viewers kanina sa Itbulaga sa ginagawa po ni Bimbi and kay Raisa, tila daw baga in love na si Bimbi kay Raisa. Samantalang pag-usapan naman natin mga Kadaberkads, ito nga nag-viral po na picture ni Raisa May and ng ama po ni Bimbi, si James Yap mga Kadaberkads. Viral po kasi yung mga throwback at naglalabasan po talaga ngayon yun mga Kadaberkads. And sabi nga dito sa caption, daughter-in-law with father-in-law
throwback. So ito po mga Kadaber Cats yung patunay na nagkamit nga si James Yap and si Riza May Dizon. So bata pa lang pala si Riza May, kilala na po siya ni James Yap at mukhang nabasbasa na po agad mga Kadaber Cats. Sabi nga nila inabasbasa na daw ng mga parents ni Bimbi itong si Riza May Dizon, and hopefully daw ngayon ding malalaki na at dalagat binata na sila ay magkaroon po ng part 2 ang pagkikita ni Riza May and ni Bimbi. Well, mangyayari din po yung mga Kadaber Cats pero syempre sa tamang panahon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usaping talaga namang nag-viral sa social media. Patungkol po ito sa Team Riza or sa mami po ni Riza May. Ayon kasi dito, Team Riza ka ba? Or Team Riza ka ba? Or Team Riza pa? Alam nyo, pinanood ko muna yung videos nilang bago ako mag-react. And honestly, nakakatawa naman talaga si Robert De Armas, Kuya Boyet ng Team Riza. Pero sa tanong ng marami na kung parody ba ang ginagawa niya o mockery na, ano na nga ba muna ang parody? Ang parody ay exaggeration ng content or style for comedy. Like 1 or 2 videos lang na nakakatawa, that's fair use technically. Pero ang mockery o pangungutya, yan yung pangpapahiya o panglalait sa isang tao para magmukha siyang katawa-tawa. Ang layunin na nito ay mang-insulto o mang-bully, and that's not comedy anymore. That's cloud chasing. With that being said, para sa akin ay parody ang ginagawa ni Team Rice pa, and it's not bawal kasi hello, kung lahat ng panggagaya bawal na, di baka pati si Michael B. Bubblegang at impersonators retired na sana lahat. Kaso nga, yun lang, nag-reach out via DM ang Team Riza kay Team Rice pa kasi uncomfortable na daw si Mami Riza. Hindi na din sila natutuwa sa pinagagawa ni Team Rice pa at feeling nila ay nakakainsulto na ang ginagawa ni Kuya Boyet. So yes, valid din naman ang point nila kasi the truth is what's funny for others may come as an insult to the subject. Kaya kapag sinabi na ang taong ginagaya mo na, pre ayoko na, nakakasakit na yan. Tapos pinagpatuloy mo pa, that's mockery na. Simple as that. So ayan po mga Kadaber Cats. Sabi pa dito, kaya kung ikaw ay content creator at nag-enjoy ka sa mga views at engagement na nakukuha mo mula sa panggagaya, sana you know when to stop kasi 'di ba sa social media nowadays, sobrang nipis ng linya ng comedy at pang-aasar. So kapag nag-complain na yung original creator, it's time to drop the ego, apologize, and move on to your own original content, and I applaud Kuya Boyet for that. O mag-relax na ang mga bashers dahil hindi lahat ng ginagaya ay inaasar pero hindi rin lahat ng nagsasabing joke lang ay automatic nang walang nasaktan. So ayan po mga Kadaber Cats ang isa po sa mga write-ups na nabasa natin. So sana i-stop na lamang po ni Team Rice pa ang panggagaya po sa Team Rice para wala na pong gulo, 'di ba? So kayo ba mga Kadaber Cats, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.